Si Professor Benjamin Velasco ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relation, atin nga kausapin kung ano ang kanilang masasabi roon sa 100 pesos na yan. Prof. Velasco, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Prof. Magandang hapon, Henry at Karen, at sa inyong mga masugid na tagapakinig. Prof, ito bang 100 legislated wage na ito across the board ito, sabi ng Senado, ano ho ito? Maganda ba ito? O sabagay, mahirap. Maganda para sa mga manggagawa. Beggar cannot be chooser, Oo. sabi nila. Pero Prof, ano ba ito? Okay ba ito? Ayos ba ito para sa inyo? Tingin ko may tamang batayan naman yung panukala na itaas pa ng dagdag na 100 yung sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Tingin ko hindi na kailangang i-memorize, mataas ang gastusin ng mga pamilya. Oo. Kaya kung itataas, ito'y makakaluwag para may angat naman yung ulo nila, di ba? Na hindi sila lubog sa kahirapan. Pero Prof, sa tingin kaya ninyo, ito'y check naman, dadaan ito sa butas ng karayom pagdating sa employer and of course doon sa mga may-ari ng kumpanya. Sa tingin kaya ninyo, ito ho'y sasang-ayunan nila o dapat ba'y huwag na silang pumalag dito? Well, alam naman natin dahil may nabanggit mo kanina, may nagbabangga ang interes, sigurado ko rin naman ay magsasalita sila ng kontra dito sa bagay na ito. So may mga sumasang-ayon, kahit siguro sinong manggagawang tanungin natin, sasang-ayon, yung namang mga employer o kapitalista, tututol. Pero sa dulo, ang tanong lang naman dyan, ano ang kanila talagang gagawin? Ang magandang tignan yung yung mga economic indicators natin kasi isa doon sa mga sabihin na nating argumento laban sa wage increase. Ito ay lilika ng inflation. Ibig sabihin nan, magtataasa ng presyo pa ng mga bilihin. Kasi ang katwiran kasi ipapasa ng mga employer, ng mga manufacturers yung kanilang dagdag na gastusin sa sweldo doon sa presyo ng kanilang mga ginagawa. Diba? So yan ang kumbaga palaging argumento. Pero tignan natin, prediction kasi yan tignan natin to sa balansyadong paraan. Diba? So tataas daw ang inflation kapag nagtaas din ang sweldo. Nangyari na yan last year July 2023, last year, nagtaas ng 40 pesos sa Metro Manila at sumunod doon ay halos lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas hanggang sa Enero ngayong taon ay nagdagdag ng minimum wage. Except ARM. Yung ARM lang ang hindi pa nagtataas. So halos sabihin na natin yung buong Pilipinas nagtaas ng minimum wage at substantial, 40 pesos sa Metro Manila, may ibang region mas mataas pa, sa iba medyo mababa ng konti. Pero ano nangyari sa inflation? Mula sa 4.7% noong July 2023, ngayon nasa 2.8% na lang ang inflation. Hamak na mas mababa. Okay po. Di lang yan. Buko nung 2022, lahat ng region sa Pilipinas nagtaas ng minimum wage. Noong 2022, ang inflation ay 5.8. Ngayon, 2.8 na nga lang. So sa buong 2 taong lumipas, ay tumaas ang minimum wages ng 2 beses. Pero sa kabila noon, tuloy-tuloy na bumaba ang inflation sa ating bansa. So hindi nagkakatotoo yung prediction na yun. So tingin ko, ganun pa rin ang mangyayari dito ngayon na sa isang banda argumento yan kumbaga syempre nagtatalo kayo, nagdedebate, di ba? Paglalaban mo yung panig o interest mo, so sasabihin mo yung mga bagay na ganyan. Pero kung balansyado ang titignan, hindi nagkakatotoo bumababa pa ang inflation. Katunayan, kahit unemployment ay bumababa tuloy-tuloy sa nakalipas na 2 taon sa kabila ng
dalawang magkasunod na pagtaas ng minimum wage. Okay. Tingin ko Pero yun Prof, yung balansyadong pagtingin Opo. sa bagay na ito. Pero Prof, sa panig po ng mga employers, nagsalita rin po kasi sila at mismong yung binanggit nyo po na pagbaba po ng inflation rate po, ang ginagawa po o ang ginagamit po nilang dahilan, saying na hindi naman natin na kailangan ang wage increase kasi nga bumaba naman yung inflation, hamak na mas bumaba ito. At aside from that, sinabi rin po nila na matatamaan din po hindi lang naman yung mga malalaking kumpanya, yung mga pribadong malalaking kumpanya, kundi paano naman daw po yung mga micro, small and medium enterprises. Paano po natin ibabalansin ito, Prof? Oo. Well, yung kasing usapin nung cost of living sa Pilipinas, nasa na yan eh. Nasa mga 1,300, 1,400 a day. Ang sweldo sa Metro Manila na siyang pinakamataas ay wala pa sa kalahati. Nasa 610 lang. So kumbaga, alam mo yon, marami nang naipon na utang kumbaga sa mga manggagawa sa nakalipas na taon dahil kung titingnan natin yung pagtaas ng inflation taon-taon ay kadalasan mas mataas kesa doon sa pagtaas ng sweldo. So laging nalulugi yung mga manggagawa. So tingin ko doon sa 100, di pa rin mababawi kung ano yung nautang o nawala sa tinatawag nating real wage. Kasi yung wage, ano ba naman yung perang nakuha mo? Ang totoong usapin dyan, ano nga yung maibibili ng sweldo mo, di ba? Sa dulo, yun naman yun eh. Opo. So, kung ang cost of living ay nasa mga 1,300, 1,400, ang sweldo mo 610, so makakatulong ay 100 pero malayo pa rin para magkaroon ng nakabubuting buhay yung ating mga manggagawa. So pag ganun po ang ating iisipin, yung analogy po na inexplain nyo po, Prof, yung 100 kulang na kulang pa rin po. Magkano po ba dapat ang minimum wage o dapat kitain po ng isang manggagawa para maging disente naman po at maging komportable po na mabibili po nila ang kanilang pangangailangan para sa pampersonal at para sa kanilang pamilya na rin po, Prof? O yung binabanggit ko na estimate na 1,300, 1,400 nakuha ng mula yan sa mga iba't ibang labor groups. Pero mismong yung NEDA, mga ilang taon na nakalipas, di ba, nagkaroon na, hindi ko na alam kung naaalala pa ninyo na parang nasabi yata nila na sa loob lang ng 10,000 sa iskada buwan ay okay na. So nagkaroon ng kontrobersya, di ba? Tapos sa dulo sabi nila, hindi, ang tama dyan mga 42,000. Okay. So magtutugma yun 1,300 a day, tsaka 42,000 a month. Nandun yun sa parang na same range. Hindi nalalayo yung isa't isang yon. So tingin ko andun yung kailangan para mabuhay. Yan syempre 610. Hindi naman kaya bang i-absorb ng mga employer kapag dinagdagan mo ng kulang-kulang 800 to 900, di ba? So yun yung hindi na balansyado. At saka Prof, kung ito 100, balansyado pag ang pinag-uusapan natin dito ay gross. If you're earning 610 plus 100 pesos, that's 710 pesos. Kung mapapatupad itong wage legislated hike na ito. But magkano naman ang kaltas mo kada buwan? Hindi pa natin pinag-uusapan. Kasi gross yun gross yun. Pag nag-net ka nun, yung take-home pay, magkano na lang? At saka, yung, correct me if I'm wrong, Prof, bumaba ang inflation kasi nga nagkaroon ng purchasing power ang mga Pilipino because of that, yung konting increase na naibigay. Di ba, Prof? Kaya it's a contributory factor kaya lang tsaka sana yung mga employer tsaka yung mga may-ari ng kumpanya tingnan din yung magkano ba talaga ang pumapasok sa kanilang tubo versus doon sa ibinabayad sa kanilang mga trabahante na tama lang yung kanilang kinikitang tubo, napapakain nila at napapamuhay nilang ng disente yung manggagawa. Kasi end of the day, check naman, Prof,
na di hamak na mas malaki pa rin ang pumapasok na savings ng mga may-ari po ng kumpanya. Kung magbabawas sila ng kaunti, halimbawa yung sinasabi ninyong 100, gawin pa nating 120, hindi, sa tingin ba ninyo makakasakit ba yun sa kanilang annual savings or income ng mga may-ari ng kumpanya, Prof? Saktong-sakto yung nabanggit mo, Henry. O halimbawa, gawin natin konkreto. Sa isang maliit na na negosyante na may 10 manggagawa, nagtaas ng 100. So, yun ay dagdag na 1,000 sa isang araw na gastusin. Ano lang yan parang uminom ka lang ng mamahaling kape sa di ba? Tama. At yung ganong negosyo na may 10 manggagawa, parang yan yung mga gasolinahan, di ba? So nakatunayan malaki na rin, pero tinuturing natin na maliit kumpara syempre sa mga mas malalaki. Kayang-kayang i-absorb, kaya katunayan marami ng mga pag-aaral sa Pilipinas at sa labas na nagsasabi hangga't balansyado yung wage increase. Okay? Kayang-kayang i-absorb yan ng mga employers, hindi nila ipapasa yan as higher prices ng kanilang mga produkto kasi naman may kakompetisyon sila, hindi naman pwedeng basta itaas kung may competition ka. Kung pare-pareho naman kayo nagtaas ng labor cost, so hindi naman ka madedehado kung hindi ka nagtaas ng presyo ng iyong produkto. I-absorb na nga lang nun yun ng mga employer bilang kabawasan sa kanilang tubo. Kasi kung ang yun yung nangyayari. Tingin ko yun yung nangyari. Tsaka kung gaya nung binanggit mo, ang kabilang mukha ng pagtaas ng sahod, ito ay dagdag na gastusin sa employer. Pero ang kabilang mukha niyan, ito naman ay dagdag na bibili ng mga produkto. At dagdag na tubo din sa kanila. Correct. Kanya lang nakakapangamba rin yung binabanggit nyo kanina. Sige, bibigyan namin kayo ng mataas na sweldo pero magtataas kami ng piso sa kada lata ng sardinas, piso sa kada pakete ng noodles. Di ganun din. Para lang tayong naghahabulan ng daga at pusa nito. Ilinaw ko, Henry, na nabanggit ko pala kanina, di ba, na parang kapag pinataas natin yung minimum wage sa halaga ng cost of living through direct wage increase, yun yung binabanggit kong baka hindi na balansyado. Pero may iba't ibang paraan para yung sinesweldo, ikinabubuhay ng manggagawa, umabot sa cost of living nang hindi sa paraan ng direct wage increase. Isa ay pamurahin yung bilihin, isa ay magkaroon ng subsidies sa mga social security. Binabanggit natin kaltas kung binawasan mo ang withholding tax, kasi sa totoo lang ang pinakamalaki nagko-contribute sa taxes ng gobyerno disproportionately ay itong mga manggagawa. Kasi withholding taxes yan, di ba? Hindi mo pa natatanggap sweldo mo, nabawasan kaltas na. Di ba? So, merong iba't ibang paraan labas kasama na pero bukod sa direct wage increase para mapaabot natin sa cost of living. Yun yung magandang pag-usapan. Ano ba yung iba't ibang mga pamamaraan bukod sa direct wage increase? Pero Prof, ito lang. Umabot sa cost of living. Ito lang, tsak naman makikipagtawaran nga ang mga may-ari ng kumpanya at mga employer tungkol dito sa hinihinging itong. Sa tingin ba ninyo, dapat ang Senado ay pumayag na mabawasan pa yung 100 pesos? Kasi may naririnig ako, partner, sana ay 150 ang hiningi para pag tumawad pwede pang maabot yung 100. Hindi, ito nga. Kasi baka mamaya 100 tumawad naman ay 70. Hindi nga, partner. May mga congressman naman na natataasan pa sa 100 Diyos pesos. Mario, Tama po ba yun? Prof, Professor. meron may mga nagsalita at sinabi na makaka-apekto ito sa investment. Palibasa, investor, sa mga SME, mga micro, small and medium enterprises, mga ganon. Palibasa kasi yung mga yan walang problema sa pambili ng bigas Marami silang pera. Anyway, Prof, yung question namin na ni Karen na yun, baka pag papayag ba dapat ang mga senador pag nagtawaran sila ron sa 100? O ano na nila, pako na nila, 100. Panindigan. Tingin syempre kung tayo ang mananawagan sa mga senador, panindigan na nila yan. Pero syempre, ang katotohanan, merong iba't ibang mga interest
Pero ito ay panawagan na sa mga manggagawa. Sila naman yung nakakaramdam ng hirap, sila yung makikinabang sa dagdag na 100 piso. Kung magpapakita sila ng pagkakaisa at saka ng pagkilos, lalakas ang loob ng mga senador. 'Di ba? Ganyan Correct. naman ang politics, 'di ba? Actually, Ganyan naman ang politics. sabi nga nung mga nakakausap natin, this is a political, this is an election-related bill. Kasi malapit ng election, Pwede. Pero para sa mga manggagawa, ayos diba, lang lalo naman. na sa Yes. organized labor, tingin ko, sasamantalahin nila yung bagay na yon. Pero kasi gano'n naman talaga sa ating bansa, hindi naman na iaalis yung bagay na yon na meron talagang, kumbaga, halong politika ang mga bagay-bagay. Pero hindi kaya daw Hindi natin hukuan na maialis. kung ito yung maiisa batas, itong legislated wage na ito, hindi kaya daw makompromiso ang trabaho ng mga regional wage board, baka lalo daw maging makupad yung kanilang pag-aksyon sa mga petisyon. Hindi naman binabago yung batas na meron pa ring regional wages. Hindi rin naman tinatanggal yung kapangyarihan ng Kongreso na magkaroon ng legislated wage increase. So lahat naman yan ay mga viable or legal means of adjusting wages sa ating bansa. Tsaka maganda Tama lang rin- naman, may iba't ibang mga pamamaraan. Bukod pa yan sa collective bargaining, dun sa mga lugar na may unions, pwede silang mag-collective bargaining Oo, para partner, taas yung sweldo. So naalala hindi ko- contradiction o nagbabangga. Naalala ko pala, partner, with your indulgence, parang late 80s, early 90s, ang sigaw na ng mga manggagawa ay 125 across the board. 80s na yun. Oo, di ba, Prof? Sobrang ngayon, tagal na. Ngayon, 2024 na, 100 pa lang ang ating pinako. Sobrang bagal, ano. Oo. Pero Prof, maganda rin yung nabanggit mo kanina na aside from direct wage increase, may iba pa kasing mga options na pwede ring silipin. At pero itong mga nabanggit mo like sa taxes, income tax, yung mga kung ano pa pong mga pwedeng gawin na solusyon para sa mga manggagawa. Do you think po na magiging malaki din po ba ang suporta ng mga mambabatas dito? And gaano po ba kahirap kung ito po yung ruta na pipiliin po natin? Well, kung nag-uusap tayo ano ang dapat gawin, tingin ko malinaw na yun yung mga options. Hindi pamalit sa wage increase, di ba? Kung hindi kombinasyon Oo. ng iba't ibang mga hakbangin or measures para iangat ang sweldo doon sa antas ng cost of living o ang tawag dyan ay living wage. So magandang pag-usapan yan. Pero syempre lahat, yung iba dyan, executive action. Hindi na kailangan ng batas. Malacanang lang ang kailangan umaksyon, ipatupad ang iba't ibang mga hakbangin, magagawa yan. May iba dyan na batas, halimbawa, ang pagpapababa ng withholding taxes ay necessarily kailangan isang batas dyan sa bagay na yan. Hindi naman obligadong sabay-sabay na magawa yan. Pero pag-usapan para paano natin iaangat ang kabuhayan ng ating mga manggagawa. Sila naman yung yun namang ating pag-unlad ay likha ng pagpapawis ng mga manggagawa sa dulo-dulo, 'di ba? Sila yung pasasalamanan natin. Pandemic, tinawag natin silang 'di ba mga essential workers. So pagpapatunay na nung central na papel ng mga manggagawa sa ating buhay. Alright. Prof, always a pleasure. Salamat na marami sa inyo. Thank you, Prof. Maraming salamat, Karen at saka Henry. Thank you. Magandang gabi sa inyong tabakinig. Salamat. Si Professor Benjamin Velasco ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relation. Partner, kasi dapat siguro yung ating mga may-ari ng kumpanya at mga employer, makita nila yung kapangyarihan ng pagpapasweldo ng tama sa kanilang negosyo, sapagkat Na sila rin naman ang makikinabang, di ba? pag ang mga manggagawa ay sinusweldohan mo ng tama at sobra kahit medyo mahirap, ibig sabihin babalik din yan sa kanila dahil magkakaroon tayo ng purchasing power, bibili tayo ng bibili, at habang tayo bumibili ng bumibili, kailangan nilang mag-manufacture ng maraming commodities and goods na kailangan natin. Therefore, sa pagpuproduce nila, babalik sa kanila yung kanilang kinikita. At overall, partner, buhay ang ekonomiya. Oo. Gusto ko lang din sana na i-highlight yung sinabi ni Professor Velasco kanina, na hindi naman kailangan sabay-sabay yung mga solusyon, yung mga options. Pwede naman na unahin muna ito o di naman kaya ay mag-increase muna tayo ng ating pasahod. Pero maganda rin naman yung mga mambabatas natin. Siguro pakiusap na lang din natin na tayo ay nagmamahal
makaawa sa kanila na silipin din naman yung mga possible options katulad nga yung pagpapababa ng income tax, yung mga kumbaga mga yung kasi paminsan partner hindi mo pa nga natatanggap yung sweldo mo. Bawas na. So, yung mga contributions, 'di ba? Napakabigat po ng kaltas na 'yon. Siguro almost 30-40% ng sweldo mo. Baka pwedeng yung mga uring manggagawa pag kumain sa mga restaurant at saka sa mga kantina, libre ng kanin. Pwede 'yan. Sagot na. Ganun ba? Hindi ba libre o only rice daw? Huwag na libre para maganda. Yan lang naman. So, maganda na maging parang diba? yung mga options, hindi lang sa isang bagay tayo nakatutok.